측량해서 그의 무릎까지 왔습니다. At mamaya, nakita niya ulit ito ay umabot din hanggang sa tuhod. 그래서 조금 더 가니까 이제 허리까지 왔습니다. At habang lumalapit pa, nakita niya ito ay umabot hanggang sa bewang. 나중에 도저히 걸어가지 못하고 헤엄쳐서 가야 되는 강이 됐습니다. At mamaya, ito ay naging isang ilog na kailangan maglangoy lang doon. 근데 그 물이 흘러서 내려가는 곳곳마다 죽은 땅이 살아나는 소생의 역사가 일어납니다. Pero nung dumaloy ang tubig na ito, ang ilog na ito, nabuhay muli yung lahat ng mga lupa na namatay. 그 바로 성령의 역사를 이렇게 비유하는 것입니다. Ito po yung parable na ini-explain tungkol sa pagkilos ng banal na espiritu. 단순히 한 번의 흑분과 체험을 말하는 게 아니에요. Hindi lang po siya basta isang simpleng emotion or karanasan. 우리 심령을 소생케 하는 하나님의 말씀의 역사가 계속 우리 안에 깊이 들어오는 걸 말하는 거예요. Kundi ito po ay tinutukoy sa pagpasok muli, patuloy ang salita ng Diyos na malalim sa atin na muling buhayin ang ating 그래서 내 espiritu. 심령이 살아나는 거예요. Kaya mabubuhay muli po ang ating espiritu at kaluluwa. 한 번에 되는 게 아니에요. Pero hindi po ito mangyayari sa isang beses na. 그래서 우리 성령 충만한 사람은 날마다 말씀이 내 안에 들어올 수 있는 영적인 루틴이 있어요. Kaya ang tao patuloy naranasan ang pagpuspos ng banal na espiritu. Meron po silang sariling routine na panglubog ang kanilang sarili. 그래서 우리는 날마다 주마다 주시는 강단 말씀과 날마다 오늘 만나를 가지고 하나님 앞에 서고 말씀을 듣는 영적 루틴이 필요합니다. Kaya kailangan po natin ng spiritual na routine na katulad ngayon sa Sunday, makinig po tayo sa ating pulpit message at araw-araw meron po tayong mga mensahe. 그래서 날마다 오늘 만나를 번역해서 올라오는 그걸 가지고 하나님의 오늘은 어떻게 인도하실까 음성을 듣고 따라가길 원합니다. 교지하는 그 성령의 생수가 가슴까지 차올라는 그런 은혜가 넘치시기를 축원합니다. Kaya sa mahina po ng ating today's manna na makikita po natin araw-araw, umaasa ko po na mapuspos po kayo at puno po kayo ng buhay, ang tubig na nabibigay ng buhay at pakilos ng banal na espiritu sa ating 이 buhay. 성령님이 부어주시는 생수는 반드시 현장을 살리게 돼 있습니다. Dahil ang tubig na bibigay ng buhay na binigay ng ating banal na espiritu, yan po yung nagliligtas sa ating field. 그래서 이 강물이 흐르는 곳마다 모든 것이 살 것이라고 47장 9절에 말씀하고 있습니다. Nakasulat din sa chapter 47 verse 9 na lahat ng lugar na aabutin nito ay makakaroon ng buhay. 이게 어느 쪽으로 흘러갑니까? Pero saan po ba ito? Anong direction ito patungo? 바로 사람을 살리는 쪽으로 흘러가게 됩니다. Ito po ay dumadalo ay napatungo sa pagligtas ng mga tao. 우리가 성령의 인도를 받아가면 사람을 살릴 수 있는 힘이 우리에게도 생기는 것입니다. Kaya kapag sumunod po tayo sa paggabay ng ating banal na espiritu, patuloy din tayo patungo sa pagligtas ng mga tao. 성령의 인도를 따라가려고 몸부림치면 어느새 내 중심에서 그리스도 중심으로 우리 인생이 바뀌어가고 있습니다. Kapag sumikap din natin ang ating sarili upang sumunod po tayo sa gabay ng banal na espiritu, una ito ay naging sentro sa ating sarili, pero mamaya makikita natin nakasentro tayo sa Diyos. 그래서 교회가 존재하는 것입니다. Yan ang dahilan kung bakit meron po tayong simbahan. 성령이 인도하는 쪽으로 따라가기 위한 하나님 자녀들의 모임이 바로 교회인 것입니다. Ito po ang simbahan kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos para sumunod po tayo sa gabay ng banal na espiritu. 그래서 교회가 하는 일은 세상을 살리기 위해 전도와 선교의 방향을 맞추는 것입니다. Kaya ang mga gagawin, ang mga tungkulin na meron dito sa simbahan ay dapat focus lang po, nakadireksyon lang tayo sa pagligtas ng mundo at mga tao. 제자를 세우고 다음 세대를 세우는 일에 온심전력하는 것입니다. Dapat mabigay po tayo ng ating buong buo pagligtas ng pagtayo ng ating sunod na henerasyon. 그게 미래를 살리는 것이고 현장과 이 나라와 민족을 살리는 것이기 때문에 Dahil yan po yung nagliligtas sa ating kinabukasan, parehas din po sa ating field at bansa na ito. 한라한 현장도 마찬가지입니다. Parehas din po sa field of Palawan. 그래서 하나님이 YMC를 세우고 우리 YMC가 하는 일이 많습니다. Yan ang dahilan kung bakit sinayo ng Diyos ang YMC na ito at marami din po tayong mga gagawin dito sa YMC. LTS, RPS, YFC, 말스스테이, 코소포, 에코처치, YSS, DNC, PC, 이해도 못하는 단어가 계속 생겨나고. So marami po tayong mga salita na kahit hindi natin maintindihan katulad nito, pero marami tayong mga ginagawa. 우리가 왜 이 많은 일을 합니까? So bakit ginagawa po natin ang mga karaming trabaho na ito? 단순히 조직 만들어서 힘을 과시하자 그게 아니에요. Hindi
Hindi lang po ito basta upang itayo natin ang isang organisasyon tapos ipakita natin ang mga anong meron sa atin. 이 탱수의 강이 흘러내리게 하기 위해서는 Kundi ito po ay upang hayaang dumaloy ang tubig na bibigay ng buhay. 그리스도의 생명이 곳곳에 들어가게 하기 위해서 만든 Ginawa natin ito upang mapasok ang lahat ng mga buhay ni Jesus Cristo 우리 sa 다음 kanyang 세대가 kaluluwa. 일어나고 현지인 제자를 세우기 위해서 만든 것입니다. At ito ay upang itayo po natin ang mga sunod na henerasyon at mga disciples dito sa 그래서 lugar. 여러분 구경꾼으로 남지 마시기 바랍니다. Kaya sana hindi po kayo manatili lang bilang isang tagamasid. 여러분이 생명의 생수의 통로가 되시기를 바랍니다. Kundi umasa ko po na kayo po ay naging channel ang daan na bibigay ng buhay ng tubig. 기도의 통로가 되고 복음의 통로가 되십시오. Umasa ko po na kayo po ay maging channel of prayer and the gospel. 성령님이 여러분을 사용하게 하셔야 돼요. Dapat kayo po ang ginagamit ng ating gagamitin ng ating banal na Espiritu. 성령님의 역사하는데 여러분이 통로요 그 증인이 되시기를 바랍니다. Umasa ko po na kayo po ay maging channel at witness sa pagkilos ng ating banal na Espiritu. 이건 참 기쁨이요 참 행복입니다. At ito po ang tunay na kagalakan at kasiyahan. 그래서 하나님이 먼저 여러분을 구원하여 주셨고 이 자리까지 부르시고 인도하셨습니다. Yan ang dahilan kung bakit niligtas tayo ng Diyos mauna pa sa iba at tinawagan kayo sa lugar na ito. 여러분 인생을 향한 하나님의 초청장에 기쁘게 화답하시기를 축원드립니다. Sana tumugon po kayo ng masaya sa imbitasyon na binigay ng Diyos sa ating lahat. 아멘. 자 오늘 마더스데이죠. So ngayon po ay Mother's Day. 네. 이 성령님의 손길은 이 어머니의 손길과 참 같습니다. So pag-ipon ng ating banal na Espiritu ay parehas po sa haplos ng ating ina. 네. 하나님이 갈 곳이 너무 많아서 대신 보낸 사람이 어머니라고 했어요. Dahil meron din pong may isang salita na pinadala ng Diyos sa atin ng mananay sa halip ng Diyos sa mundo na ito. 여자는 약해도 어머니는 강하다고 해요. Kaya kahit mahina ang ibang taong malakas at matibay ang ating nanay. 그래서 이 중요한 하나님의 일을 감당하는 교회도 여자가 대다수예요. Kaya pares din po dito sa loob ng simbahan, halos babae po ang marami. 오늘 보시죠. 앞에 찬양대 쓰는데 100% 여성이었습니다. So kanina nakita niyo din po sa ating choir team na 100% mga babae po sila. 왜? 시대를 살릴 중요한 사람은 다 어머니를 통해서 낳았기 때문에. So bakit po ba? Dahil lahat ng mga tao nagbago at nabigay niligtas ang henerasyon ay mula sa kanilang ina. 그래서 하나님의 손길로 쓰임받는 우리 어머니들 되시기를 축복합니다. Kaya pinapala ko po na kayo po ay maging ina at mga nanay na naranasan na ipadaloy ang pagpapala ng 우리 Diyos. 어머니의 손길은 참 따뜻해요. So napaka-init, really warm ang mga mother's 이 heart. 아픈 아이를 이렇게 어루만지고 쓰다듬으면 그 안에 치유도 있고 사랑도 체험됩니다. Dahil nung hinawakan nila po ang mga bata o mga anak na may sakit, parang naranasan nila po ang pag-ibig at 무섭고 kagalakan. 두려워도 엄마가 한번 안아주면 어느새 그 안에서 새곤새곤 잠들고 평안을 회복합니다. Kaya kahit meron po mga bata na natatakot, kapag kasama nila ang kanilang mga mother, kanilang ina, parang naranasan nila po yung payapa. 그 상처 입은 어린 아이들도 엄마의 손길에 들어가면 금방 회복이 됩니다. Parehas din po mga bata na may sakit, ang mga sugat, kapag naranasan nila ang haplos sa kanilang nanay, makaroon sila ng lakas. 역사가 바로 이렇습니다. So ganito din po ang pagkilos ng banal na Espiritu. 성령은 말씀을 통해서 우리를 찔르기도 하고요. Ang banal na Espiritu, minsan, tinutusok niya po tayo sa gamit ng salita ng Diyos. 그러면 다시 살리고 회복시키고 비전을 또 보여주시죠. Pero at the same time, niligtas niya tayo muli at binigay niya din ang vision. 또 우리 갈급한 심정에 생수를 부어서 해갈시켜 주시고 At minsan, binibigay niya po at binubuhos niya sa atin ang tubig na bibigay ng buhay. 이 넘어진 심령도 다시 이렇게 세우는 게 성령의 역사예요. At ibinabangon nila muli ang mga ating espiritu na dapat dati. 그래서 우리가 이 성령의 역사는 통로가 되기를 축복합니다. Kaya umaasa ko po na kayo po ay maging channel ang daan sa pagkilos ng banal na espiritu. 우리 내일부터요 2박 3일 동안 말투스 썸머 캠프가 이곳에서 진행됩니다. Simulang bukas po, for 2 nights and 3 days, meron po tayong Martin Summer Camp dito sa YFC. 우리 YFC 13개 교회가
모여서 한 100여 명을 계획했는데 거기서 사전 등록을 어제 확인해 보니까 157명이 등록을 했어요. Dahil makasama po ang lahat ng mga 13 different YFC churches, inipit natin mga 100 lang. Pero nakita po namin na 157 ay nag-register. 큰일입니다. So, ito po ay isang problema. 2박 3일 동안 먹는 거, 자는 거, 활동하는 거, 숨쉬는 거 모든 게 사실 호스트 입장에서 비용이거든요. Dahil bilang isang host, simula po sa mga pagkain kung saan sila magtulog lang ng mga activity, kahit pang kanilang paghinga, ito ay lahat gasto sa pera. 그래서 하나님께 회개했습니다. 저희 믿음 약함을 용서하여 주옵소서. Kaya nag-repent po ako sa Diyos na, Panginoon, forgive me dahil sobrang liit ng aking pananampalataya mula sa iyo. 이번에도 그렇게 기도했는데 기도 응답받으니까 또 고민이 되는 거예요. Kaya this week nakita ko po ang sagot sa aking panalangin, pero ulit nakaroon po ako ng problema at concern. 믿음의 그릇을 넓히고 정말 더 많은 다음 세대를 품을 수 있는 큰 그릇, 큰 믿음 달라고 기도했습니다. Kaya once again, nanalangin po ako sa Diyos na, Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking vessel para makayakap po ang embrace ko ang lahat ng mga sunod na henerasyon. 여러분 같이 기도해 주시기 바랍니다. Sana magsama din po kayo sa panalangin ko. 이 찬란 저녁에서 오는 다음 세대들이 단순히 프로그램을 참여하고 체험하고 돌아가는 그런 행사가 되지 않게 해주시옵소서. Sana hindi po ito maging isang program or activity kung saan magagather po yung lahat ng mga next generation mula sa Palawan at mag-enjoy lang sila at maranasan nilang po yung 어머니 mga 같은 성령의 손길을 체험하고 돌아가게 하옵소서. kundi sana bumalik po sila sa kanilang bawat bahay pagkatapos naranasan ang pakilos ng banal na Espiritu. 어머니 품 같은 성령님을 체험했다. 하나님을 좋아하지 않고 하나님을 알기를 원치 않고. Kung naranasan nila po ang banal na Espiritu na parehas sa yakap ng ating mga ina, hindi nila titigil ang kanilang sarili upang makinig sa salita ng Diyos. 말을 안 할 뿐이지 험한 세상에서 얼마나 많은 상처와 불안과 두려움을 가지고 우리 자녀들이 살고 있습니까? Hindi lang po sila sinasabi sa atin, kundi pero marami makikita po natin mula sa kanila na nabubuhay po din sila sa loob ng mga kahirapan, mga fears and 이 anxiety. 시간에 성령님의 음성을 듣고 손길을 체험하고 하나님 앞에 완전히 거듭나야 됩니다. Kaya sa mga po ng ating camp na ito, dapat gumaling po ang kanilang espiritu at makita nila, makinig nila ang dinig ng Diyos, 그래서 ang 이 dinig ng Diyos. 짧은 기간이지만 인격적으로 하나님을 만나고 치유와 회복의 증거로 비전과 미션을 품고 갈 수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Sana patuloy din po kayo manalangin na sa magitan po ng maising oras na ito, personally, matakuan nila po ang Diyos at mahanap nila ang kanilang vision at kanilang mission. 이 캠프를 위해 준비하는 우리 스태프과 중직자들을 위해서도 기도해 주세요. Patuloy din po kayo sa manalangin para sa ating mga staff at mga church office, mga officers na naghanda ng camp na ito. 그래서 이번엔 항상 우리가 넥스트 제너레이션, 그래서 NGO를 만들었지 않습니까? 넥스트 제너레이션 오피스. Di ba po, meron din po tayong next generation officers. 너무 이게 한 두세 번 하니까 너무 말하면서 철저히 준비를 잘해서 얼마나 정말 칭찬하고 싶습니다. Dahil ilang beses na nakahanda po sila ng mga event na ito, kaya wala po sinabi. Napakaganda po ang ginawa nila. 그런데 저들이 주역이 돼서 앞에서 나가다 보니까 예상치 못한 부작용이 생겼어요. Pero dahil nung sila po ay nagiging leader at nag-lead po sila sa harap, meron din po mga side effects na hindi natin napansin. 사실 저들은 넥스트 제너레이션 리더고 디스 제너레이션 리더가 설 자리가 없는 거예요. So actually, sila po ang next generation leaders, pero kaya ang problema ay wala pong lugar at pwesto para sa mga leaders ngayon. 그래서 이번에는 TGO, 디스 제너레이션 오피서를 만들어야 되겠다. Kaya this time, kailangan natin gawin ang this generation officers na TGO. 우리 집사님들, 권사님들, 중직자들이 모여서 또 연합 모임을 하나 만들자. Kaya kailangan po natin tipunin ng lahat ng ating mga deacons, deaconess, sa lahat ng mga church officers para meron din po silang kanilang 그리고 한 예배 시간에 모든 기도부터 찬양인도 모든 것을 말씀만 제외하고 다 우리 집사님들 중심으로 인도하도록 하자. At nag-usap din po kami na sa ating worship service, maliban po sa ating mensahe, simula sa ating presiding, mga praying, and mga prayer, ay dapat lahat led by our officers. 왜 그러냐? 그만큼 이 시간이 이 행사가 중요하다는 걸 말씀드립니다. So, bakit
po ba natin ito ginagawa upang ipakita po sa lahat ng mga tao na napakahalaga ang event natin ngayon. 하나님이 주시는 어머니의 마음 가지고 정말 구석구석까지 세심한 손길로 기도하고 보호하고 책임질 수 있도록. Upang kasama po ng puso ng ina na binigay ng Diyos sa atin, tingnan natin po simula sa pinakamaliit, sa bagay na kailangan natin. 사랑하는 우리 성도 여러분, 다음 세대는 우리의 마지막 희망입니다. So lahat po ng ating mga church, loving church members, ang ating next generation, sila po ang ating pag-asa. 그래서 이 말투스 썸머 캠프가 어떻게 보면 하나님이 주신 마지막 기회이고 유일한 기회이고 영원한 기회일 수 있어요. Kaya ang Marshall Summer Camp na po ito maaari ito po ay maging huling pagkakataon na binigay ng Diyos at tanging pagkakataon na ito ba makakailangan na pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. 그래서 이 기회를 절대 놓치지 않는 우리 기도하는 증인들 되시기를 축원드립니다. Kaya pinapala ko po na kayo po ay lahat magiging saksi na nanalangin para maranasan natin ang mga pagpapala na ito. 그리고 우리가 오늘 다시 우리의 생수 대신 그리스도께 나아갑시다. At once again, humarap po tayo muli sa Diyos na bibigay ng tubig na bibigay ng buhay. 성령의 생수가 우리 안에서부터 다시 흘러 넘치게 하나님 역사하여 주옵소서 기도합시다. At manalangin po tayo para kumilos ang ating Diyos sa ating buhay na patuloy madaloy po ang tubig ng banal na Espiritu na 우리 ito. 심령의 갈급함이 완전히 해결되고 또 많은 영혼의 갈급함을 채워주는 통로 되게 하여 주옵소서 기도해야 합니다. At kailangan din po tayo manalangin na pagkauhaw sa ating Espiritu, yan po ay maging paraan upang iligtas din natin ang ibang tao. 우리 기도하겠습니다. Tayo po ay manalangin. 사랑의 하나님 감사합니다. Salamat po Diyos. 오늘 간절히 외치시는 예수님의 음성을 듣게 해주시니 감사합니다. Salamat po dahil pinarinig mo sa atin ang tinig ng Diyos kasama ng taimtim na puso. 우리의 목마름과 간절함을 가지고 예수님께 달려가게 하여 주옵소서. Umasa po namin tumakbo patungo kay Jesus kasama po ng ating taimtim ang pagkauhaw na puso. 예수님의 그 간절함이 우리 삶의 이유가 되게 하여 주옵소서. Ang taimtim puso ni Jesus, yan po ay magiging dahilan at layunin sa ating buhay. 그리고 상처나고 방황하는 그 현장에 어머니의 손길로 다가가게 하여 주옵소서.